Mahigit 100,000 pamilya pa ang nananatiling nasa evacuation center sa iba't ibang rehiyon, bunsod ng paghagupit ng bagyong Nika, Ophel at Pipito. Ayon ito sa isang opisyal ng DSWD. Narito ang balita ni Crezelyn Cataro. Matinding epekto sa iba't ibang sektor ang naging dulot ng magkakasunod na bagyo na tumama sa maraming rehiyon sa bansa kamakailan. Sa katunayan, mayroon pa ring mga residente na nananatiling nasa evacuation centers sa iba't ibang lugar. Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng ahensya, mayroon pang mahigit 115,000 na pamilya ang pansamantalang nananatili sa lagpas 3,000 evacuation centers sa Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 8 at Cordillera Administrative Region. Samantala, ibinahagi ni Dumlao na mayroong karagdagang interbensyon ang DSWD na maaring ipamahagi bilang parte ng early recovery phase. Ngayon, dahil nasa response phase pa ang pamahalaan, unang-una na ipinapahatid na tulong ay ang pagkain, kung saan tuloy-tuloy ang kanilang pamamahagi ng family food packs. But as we enter the early recovery phase, other interventions may already be introduced, such as emergency cash transfer or cash for work. Dito po, tayo ay nakikipag-ugnayan sa mga local government units in ascertaining the number of affected families and individuals for the implementation of this program. Ang mga hakbang na ito, ani Dumlao, ay ipinapatupad pagkatapos magsagawa ng rapid damage assessment at needs analysis. Pag merong pong declaration ng state of calamity at nag-open na po yung mga markets in the affected areas, we could already start implementing because these are trigger mechanisms. And of course, with funds available, pwede na po tayo mag-implement yan. Kasabay nito, binigyang diin ng DSWD official ang kahalagahan na makapagbigay ng suporta sa mga naapektuhang residente para sa panunumbalik sa normal ng kanilang psychosocial functioning at early recovery. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Crezelyn Catarong, SMNI News.